Sa direktang pagharap sa mga halimaw, doon lamang tunay na naramdaman ng binata ang nangingibabaw na kakayahang kontrolin ang mga elemento kasabay na makapangyarihang martial arts. Ito ay katumbas ng pag-attack na may kasamang espesyal na epekto. Ang lakas ng pinsala kumpara sa ordinaryong mandirigma na walang talento ay ilang beses na mas malakas, isa itong malaking kalamangan. Hindi katakataka kung bakit kahit sa hinaharap na martial arts 10,000 taon mulang gayon, ang mga mandirigmang may talento sa pagkontrol na elemento ay itinuturing na ginto. Kung may talento sa lakas ng isip, lalo na itong hindi na kailangang pag-usapan. May kababalaghan. Ang grupo ng mga sundalo na nakatayo sa tuktok na improbisadong tanggulan ay matagal nang natulala sa kanilang nakikita. Ang tanawin sa kanilang harapan ay nagpatulala sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasindak. Sa kanilang mga mata ay sumasalamin ang imehe na malayong larangan ng digmaan. Ang anyo na binata ay parang dragon, isang kamay hawak ang sibat, mga patalim na umikot sa paligid, yelo at apoy na nag-alab sa paligid niya. Ang lupa ay nayayanig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang papalubog na araw sa kanyang likuran ang dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Malalaking grupo ng mga halimaw na parang dayami ang tumitilapon palabas. Mabilis na lumapit ang binata sa bawat halimaw. Bawat isa ay binigyan niya na nakamamatay na saksak ng sibat. Ang mga sundalo ay natigilan at nabigla ng walang kapante. Hindi nila alam kung anong mga salita ang gagamitin para ipahayag ang kanilang nararamdaman sa sandaling iyon. Ang mga sundalo ay tulalang nakatingin sa larangan ng digmaan. Deti, ang mga halimaw ay walang tigil na dumadaloy na parang pagtaas ng tubig. Napakarami na halos hindi na makahinga ang mga tao, ngunit hindi nila alam kung kailan, bigla na lamang silang kumonti ng husto. Maging ang mga halimaw na nakatakbo na sa likod ng linya ng depensa ay naakit pabalik, ngunit hindi pa rin nito napunan ang pakiramdam ng pagkaunti. Anumang grupo ang kanilang mabuo, handa nang sumugod ang binata para puksain sila. May kislap sa mga mata ng binata, ang kanyang malamig na mukha ay biglang nagpakita ng isang tusong ngiti. Sumigaw ang binata, mga walang kwentang halimaw. Mamatay na kayo. Sa kanlurang bahagi ng larangan ng digmaan, nagwawala ang mga halimaw. Ang mga sundalo sa tuktok ng tanggulan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita habang mag-isang nilalabanan ng binata ang daan-daang libong mga halimaw. Ang matandang lalaki na puno ng pagkamangha at pagkalito ay napabulalas. Ito, lumaban na ba siya ng 3 araw at 3 gabi? Nakita na matanda na puno ng mga bangkay na halimaw ang lupa, isang tanawing ibang-iba bago dumating ang binata. Patuloy niyang sinabi sa malaking lalaki na may daladalang machine gun sa tabi niya, parang kumonti na yata ang mga halimaw. Ang malaking lalaki ay natigilan sa tuktok ng tanggulan. Halos inakala niyang naghahalusinasyon siya o napunta sa maling linya ng depensa. Utal-utal niyang sinabi, yung opisyal na yun. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa mga sundalo na mga gamugamong lumalapit sa apoy, habang ang binata ang apoy na tumutupok sa lahat. Siya ang araw. Ang binatang iyon, gamit ang isang sibat, ay mag-isang sumugod sa kumpol ng mga halimaw. Binuksan ng binata ang kanyang invincible state. Pumatay ng mga halimaw mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito sa kanluran, at nagpatuloy sa pagpatay hanggang sa mapuno ng bituin ang kalangitan. Unti-unting kumukonti ang mga halimaw sa paligid ng binata, sa puntong kailangan na niyang aktibong maghanap, at doon niya napagtanto na nawasak na niya ang beast tide. Tumingala ang binata, sa ilalim ng liwanag ng bituin, puro bangkay na halimaw ang nasa paligid, ang sariwang dugo ay nagmistulang ilog. Ang ibang dugo ay namuona, mga block-to-blocking nakaukit sa lupa, sumasalamin sa malawak na kadiliman. Mula sa malayong earth fissure ay may lumalabas pa ring mga halimaw, ngunit mas kaunti na ang bilang kumpara sa araw. Kung nais nilang makabuo muli ng kasing dami ng deity, kakailanganin nila na hindi bababa sa 1 araw o mas matagal pa. Kumalma ang binata at agad naramdaman ang pagod sa kanyang katawan. Lihim siyang napailing, kahit ang kanyang pambihirang katawan ay nakaramdam ng pagod. Mahihinuha kung gaano kabaliw ang labanang ito. Tiningnan ng binata ang loob ng kanyang katawan. Lintik, kahit ang blood pill ng Grandmaster sa dibdib ko ay lumit ng 1 antas. Kung may sapat lang na beast marrow liquid ngayon, tataas ang antas ng aking immortal golden body. Nakakapanghinayang na kahit maraming bangkay na halimaw dito, wala kahit isang patak ng beast marrow liquid. Maganda ang lahat sa larangan ng digmaan, kulang lang sa rekurso. Kung sapat ang supply ng rekurso, kasama pa ang walang katapusang pressure na ito, tiyak na biglang tataas ang lakas ko. Ngunit hindi naman sa wala akong nakuha. Nagningning ang mga mata ng binata, naramdaman ang transformasyon sa sarili. Sa labanang ito, nalampasan niya ang ilang mga tanikala, para siyang pumasok sa invincible state. Nagamit na ng binata ng sabay-sabay ang 4 na basic Grandmaster will at 4 na uri na elemental control abilities. Muli na namang tumaas sa bagong antas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ito ang pinakamalakas na martial state ng binata maliban sa martial god state.
Bukod dito, may kutob ang binata na matapos maunawaan ang invincible state, malamang ay tumaas din ng malaki ang lakas ng kanyang martial god state. Ang 10 Directions Grandmaster Path na aking nilikha, kailangan ko itong dahan-dahang perpektuhin at pagbutihin, para unti-unti itong lumapit sa tunay na martial god realm. Gumaan ang loob ng binata. Biglang tumunog ang kanyang earpiece. Pagkatapos kumonekta, ang boses mula sa kabilang linya ay narinig, "Binata, nasaan ka?" Nag-isip sandali ang binata, ngunit hindi pa rin sinabi ang totoong sitwasyon sa kausap sa linya. Nagbigay lang siya ng pangkalahatang sagot. "Nasa isang larangan ako ng digmaan, medyo mahirap ang sitwasyon." Naisip ng binata, ang gandang lugar para mag-level up tapos ako lang mag-isa ang nakikinabang sa buong linya ng depensa, kaya ayaw ko talagang umalis. May nag-aalab na mga mata, ngumiti na tusong ngiti ang binata at sumagot. "Sir, baka ilang araw pa bago ako makabalik." Sa kabilang linya ang nasa kabilang linya ay natahimik sandali. "Sige, hindi naman mahirap ang sitwasyon sa linya namin, kaya pa naming harapin. Ikaw ang mag-ingat, narinig ko na may isang mahalagang linya ng depensa sa kanluran na bumagsak na. Nagwawala at pumapatay ang mga halimaw kung saan-saan, huwag kang papasok doon." Narinig ito ng binata at napaha. Sobrang delikado ba? Hindi sinabi ng binata na siya ay kasalukuyang naroroon, at bukod dito, siya ay masayang naglalaro. Nang marinig ang ha ng binata, ang nasa kabilang linya ay inakalang hindi narinig ng binata kaya pinagpawisan siya na malamig at inulit. "Sa kanlurang rehiyon, nagwawala at pumapatay ang mga halimaw kung saan-saan. Huwag kang mapapadpad doon. Sobrang delikado doon, huwag kang pupunta." Tumawa na malakas ang binata at sumagot, "Huwag kang mag-alala, sir, masunurin ako." Balak sana niyang sabihin na hindi siya pupunta doon kasi nandoon na siya, pero natakot siyang tumaas ang presyon na matanda kaya minabuti niyang huwag na lang. "Sir, makakaasa ka, hinding-hindi na ako pupunta sa kanlurang rehiyon." Haha, ang nasa kabilang linya ay hindi na nagsalita pa, nagbilin lang na dalawang pangungusap at ibinaba na ang tawag. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata, ang paligid ay puno ng mga bangkay na halimaw na kakakain lang na sibat niya kanina. Sa loob ng trinsera, ang sundalong may sugat sa ulo kanina ay umubo at nagising. Dahan-dahan siyang umupo, isang kamay nakatukod sa lupa habang ang isa ay hawak ang masakit niyang ulo. Akala ng lahat kanina ay hindi na mabubuhay ang sundalong iyon, ngunit hindi inaasahang nakayanan niya, tunay ngang isang himala. Nakita ito na matandang lalaki at masayang napasigaw, "Lo, gising ka na. Salamat sa langit at lupa." Agad nagtanong si Lo dahil sa kuryosidad, "Kamusta na ang labanan?" Habang ang dalawa ay nalulunod sa saya na muling pagkikita matapos ang labanang buhay at kamatayan, isang tunog na mabigat na bagay na bumagsak ang narinig nila sa kanilang tabi. Bumagsak! Agad lumingon sina Lo at ang matanda, kumunot ang kanilang mga kilay, at napuno na matinding takot ang kanilang puso. Nakita nila ang isang dambuhalang bangkay ng level 7 na halimaw na nakahandusay sa harap nila. Sa sandaling iyon, may narinig ding mga yabag na papalapit. Isang binatang may hawak na sibat ang tahimik na nakatingin sa kanila. Sina Lo at ang matanda ay labis na natuwa. Ang maningning na liwanag ng buwan ay tumama sa gwapong mukha ng binata, ang kanyang mga mata ay napakaliwanag, at may bahid ng pag-alinlangan siyang nagtanong. "May mahalaga akong kailangang ipagawa sa inyo." Sumaludo sina Lo at ang matanda, "Opo." "Ano po ang may paglilingkod namin, Ginoo?" Nagpatuloy ang binata sa pagtatanong ng isang nakakagulat na bagay. "Sino sa inyo ang marunong magluto?" "Gutom na ako." Nagulat ang dalawa sa sinabi niya. "Ha?" Sa Eastern Military Region Headquarters no Siam, mabilis na ipinatawag ang isang emergency meeting. Ang kaguluhan sa level na Earth Fissure sa pagkakataong ito ay tuluyan ng napakalma, 2 araw na huli kaysa sa inasahang oras. Ang partikular na bilang ng mga nasawi ay nailagay ko na sa computer sa harap na General. May kopya rin ang Marshal. Isa sa 4 na Grand Admiral, ang General, ang nagutos. Bagaman ang kaguluhan sa level na Earth Fissure sa pagkakataong ito ay hindi kasalanan ng tao, naglantad pa rin ito ng ilang problema sa pagbabantay at pagmamanman sa mga Earth Fissure sa Eastern Military Region. Sa hinaharap, dapat nating tandaan ang aral na ito at palakasin ang kamalayan sa pag-ingat at pagmamanman. Bukod dito, sa pagharap sa Earth Fissure na ito, hindi naging maganda ang performance ng mga sundalo mula sa 70th Division. Pagkatapos nito, kailangan kong maglaan ng oras para kausapin sila. Isang tauhan ang tumayo at tumanggap ng utos. "Naiintindihan. Ayusin ko na po agad." Nagpatuloy ang General, "Ako mismo ang mga ngasiwa sa pag-asikaso sa aftermath ng level na Earth Fissure incident na ito." Nagtanong ang sundalo, "Nagmamadali po ba kayo, Ginoo?" Kumunot ang matatalim na kilay na General at malamig na nagtanong pabalik, "Nakalimutan mo na bang may malaki pa tayong problema na hindi pa naresolba?" Sumagot ang isa pang tauhan na pinagpapawisan, "Tama po kayo, Grand Admiral."
Ang 8th Defense Line ay bumagsak na, at ang 833 Ari Division sa ilalim ng commander na iyon ay humingi na ng tulong. Galit na hinampas na general ang mesa. Rumble. Imbestigahan agad ang kasalukuyang sitwasyon ng 8th Defense Line para sa akin. Opo. Iniulat ng sundalo habang itinuturo ang lokasyon ng 8th Defense Line sa mapa ng distribusyon ng depensa. Mabilis na ipinakita ng satellite system ang real-time na eksena sa 8th Defense Line. Nakatitig ang general sa screen, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang pinapanood ito sandali, saka malamig na nagsabi, ang commander na iyon, nasaan siya? Naramdaman na nagulat na sundalo ang lamig sa boses na general, humina ang kanyang boses, at mabilis na sumagot. Ang commander ay kasalukuyang nagpapahinga kasama ang kanyang mga tauhan, naghihintay sila ng reinforcements bago muling sumabak sa labanan. Maghintay ng ano? Malamig na humalakhak ang general, kahit may reinforcements, hindi siya ang dapat tumanggap nito. Ang 8th Defense Line ay hindi man lang may tuturing na level 2 critical area. Anong karapatan ng commander na iyon na humingi ng reinforcements? Sabihin mo sa kanya, iniutos kong bumalik siya agad sa larangan na digmaan at muling itayo ang linya ng depensa. Kinumagahan, 2 lang ang pagpipilian niya. Marinig ko ang balita na tagumpay mula sa 8th Defense Line o marinig ko ang balita ng kanyang pagkamatay. Opo, walang tigil sa pagtango ang nagulat na sundalo. Nababahalang hindi mapakali ang general, pabalik-balik siya sa paglalakad. Pagkatapos noon, tinanong niya ang sitwasyon na ilang iba pang linya ng depensa at paminsan-minsan ay inaayos ang satellite system para suriin ang kasalukuyang kalagayan sa mga linyang iyon. Ang nagulat na sundalo ay lubos na nakikipagtulungan, iniulat at sinasagot ang lahat. Maraming imehe mula sa mga pulang linya ng depensa ang lumitaw, bahagyang lumungkot ang mukha na general. Ang daming nasawi sa pagkakataong ito. Tingnan mo itong mga pulang lugar na ito, puro critical zones. Mga walang kwenteng earth fissure riots. Biglang napasigaw ang general na may makita. Nang mapatingin ang general sa ibabang kaliwang sulok na mapa, isang malaki at nakakapanatag na kulay asul na bilog ang lumitaw, at doon lamang bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Bahagyang nagliwanag ang mga mata na general, ang defense line na 1,182 any division. Ito ba ang nag-isang matatag na linya sa buong front? Sino ang commander ng 1,182 any division? Naramdamang bahagyang nabawasan ang lamig sa mukha na general. Sumigla ang nagulat na sundalo at nakangiting nagulat. Si Major General ang commander. Narinig ko na napakahusay ng performance ng 1,182 any division doon. Nagawa pa nilang magpadala na tulong sa mga kalapit na defense lines. Napakalaki ng kanilang naitulong. Ang Major General na iyon. Inulit ng general ang titulo, hinawakan ang baba at nag-isip sandali. Hinimas na general ang kanyang balbas at nagpatuloy sa pagbubulong habang inalala. Natatandaan ko pa, noong nakaraan, nag-recruit ang military headquarters na isang magaling na batang kandidato para maging Reserve Marshal Saint. Ang Major General mismo ang nagrekomenda sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan niya? Makalipas ang ilang sandali, naalala rin na general. Siya ang binata. Siya ang binata. Isa siyang teenage grandmaster, bata pa pero nabahiran na nadugo na ilang grandmasters ang kanyang mga kamay, kahit ang Extreme Path Martial Hall ay kinalaban niya. Hahaha! Hindi napigilan na general ang tumawa na malakas, tumango at nagpatuloy. Ang Major General ay hindi rin masama, isa rin siyang talento. Pagkatapos ng insidenteng ito, papuntahin mo siya sa akin. Sumagot na nakangiti ang nagulat na sundalo. Masusunod po, General. Itong defense line na ito ang pinaka-ikinababahala ko ngayon. Sa wakas, napunta rin ang tingin na general sa pinakapulang lugar sa ibabang kaliwang sulok na mapa. Dati, sa pulong ng mga commanders na military region sa Eastern Military Region, personal na itinuro na marshal ang lokasyong ito, itinalaga ito bilang level strategic point. Ang defense line na ito ay parang isang bottleneck, kinukulong nito ang earth fissure sa loob. Nakakapanghinayang na ngayon ay butas na ang bulsa na ito. Pero naayon din ito sa inasahan. Ang ngiti sa mukha na general ay agad na nawala. Nakatitig siya sa pulang lokasyon sa mapa. Ang kanyang mga mata ay lumalim habang mahinahon siyang nagutos. Ipakita mo sa akin ang live feed mula sa lokasyong iyan. Ang nagulat na sundalo ay naramdaman ang bigat sa atmosfera sa silid, pinigilan ang paghinga at mahinang sumagot. Opo. Kinuha niya ang remote control at gumawa ng ilang simpleng pagpindot. Lumitaw ang mga salita sa screen. Ipinapakita ang datos. Ang general ay labis na nagulat at napasigaw. Nasaan ang mga halimaw? Isang imehe ang lumitaw sa malaking screen. Una ay isang malawak na tanawin mula sa itaas pababa, pagkatapos ay mabilis itong lumapit. Habang lumalaki ang imehe, ang mga mata na general at na nagulat na sundalo ay mabilis tingnan liit. Ang inasahan nilang eksena ng mga halimaw na nagwawala ay hindi lumitaw.
Ang general ay labis na nagtataka, hindi ba't bumagsak na ang defense line? Bakit wala akong nakikitang mga halimaw na nagwawala? Mabilis. Palitan ang anggulo, maghanap sa ibang lugar, gusto kong makita ang sitwasyon ng labanan. Agad nagutos ang general. Opo, papalitan ko na po agad. Muli na namang nagulat ang general. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay isang bundok ng mga bangkay ng halimaw, na papaligiran na nag-alab na apoy. At sa harap ng bundok ng mga bangkay na ito, ay may isang figura na mayabang na nakatayo. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng Earth Fisher, mahigpit na hawak ang mahabang sibat, ang buong katawan niya ay nagpapakita na napakalakas na presensya. Nang makita ang matatalim na mga mata ng binata na nakatingin pabalik, utal-utal na sinabi na general. Ito eh. Hindi makapaniwala ang general, nakanganga. Impossible. Siya ba ang nag-isang nagtanggol sa buong Beast Riot? Agad tumakbo ang general at hinawakan ang kwelyo ng kanyang tauhan at nagutos. Sino ang taong ito? Imbestigahan mo agad ang impormasyon niya para sa akin. Ang kawawang tauhan ay halos mayhi sa takot. Masusunod. Masusunod po ang utos. Sa isang malayong ilang na lugar, isang babaeng may malaking puso at 2 espada sa magkabilang kamay ang pumapatay ng mga halimaw. Napakabilis ng kanyang kilos na nakakagulat. Ika-4 na to. Matapos harapin ang mga halimaw, kalmadong sinabi ng babae sa kausap sa earpiece. Napatay ko na ang 4 na halimaw, 3 level 5, 1 level 6. Normal ang lahat. Mabilis na may sumagot sa earpiece. Napatay ko rin ang 2 halimaw, normal ang lahat dito. Papunta na tayo sa bumagsak na defense point. Magkita tayo sa coordinates 30. Sumagot ang nasa earpiece, Opo, Kapitan. Pagkalipas ng 15 minuto, nakarating na ang babae sa bumagsak na defense point. Umikot siya ngunit ilang ligaw na halimaw lang ang kanyang nakita. Kakaiba, hindi ba't sinabing bumagsak na ang defense line? Bakit ang kaunti ng mga halimaw? Isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa isip ng babae na wala pang kasagutan. Hindi kalayuan, may nakita ang malaking sundalo at ang matandang lalaki. Napasigaw ang matanda, ang silaw. Ano yon? Sumagot ang malaking lalaki, hindi ka na mamalikmata.